Ito ang nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang pagsasampa ng disqualification case laban sa pamilyang Tulfo dahil sa umano'y political dynasty ng kanilang pamilya at tila ito na nga rin anya ang karma at kabayaran ng mga Tulfo brothers matapos nilang paboran ang impeachment cases laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Kinumpirma mismo ng Commission on Election o ng COMELEC na hindi lamang isa kundi 5 sa miyembro ng pamilyang Tulfo ang siyang sinampahan ng kasong disqualification case sa naturang ahensya, kasama sa mga nakasuhan ang tumatakbong senador na si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, maging ang kapatid at kapwa nitong senatorial aspirant na si Ben Bitag Tulfo na damay rin sa kaso. Ang tatlo pa nilang kamag-anak na sina 2nd District Quezon City Representative Ralph Tulfo na siyang anak ng senador na si Idol Rapi Tulfo, maging ang asawa nito na si Jocelyn Tulfo na party list representative rin ng ACT-CIS at ang former DOT Secretary na si Wanda Tulfo na first nominee naman ng Turismo Party List. Ayon sa mismong petitioner ng naturang kaso na si Attorney Virgilio Garcia ay dapat lamang anyang ma-disqualify ang 5 tumatakbong Tulfo sa politika dahil sa umano'y paglabag ng mga ito sa Section 26, Article 2 of the 1987 Constitution kung saan pinoprohibita o ipinagbabawal ang pagkakaroon ng mga political dynasty sa bansa. Gayon din ang questionabling citizenship ng kanilang pamilya kung saan matatandaan ngang nabuking na rin kamakailan ang tila pagnanakaw ni Erwin Tulfo sa pagkakakilanlan ng isang individual upang maging US citizen sa bansang Amerika. Kaya naman ayon nga sa komento ng maraming netizen, noong una idol na idol ko si Rapi Tulfo dahil buong akala ko kagaya siya ni Duterte dahil ang tapang-tapang niya sa TV. Pero pera-pera lang din pala si Rapi Tulfo, kagaya lang din siya ng ibang politikong trapo. Ginawang family business ng mga Tulfo ang pagpasok sa politika, talagang sigurong malaki ang kita. Team nakakasuka talaga. Tama yan, abusado ng mga yan, naging gahaman sa kapangyarihan. Nakakatakot pag ganyan ang mga namumuno sa atin. Ginawa ng negosyo ng mga Tulfo ang politika, easy money lang kasi ang politika sa ating bansa. At narito, panuorin pa natin ang buong video. Meron kasing konsepto sa batas called Nolum Crimen Sine Lege or No Crime Without Law. Ngayon, inuutusan ng ang ating mga mambabatas ng ating constitution na gumawa sila ng isang batas that will prohibit political dynasties or yung magkakamag-anak or yung mga yung mga related sa isa't isa. Pero ang nangyayari ngayon, yung current system natin is not allowing that kasi maraming tao sa gobyerno ang magkakamag-anak. Parang ang family business na siya. 'Di ba? Kilala niyo naman kung sino, hindi na ako mag-name drop kung sino. Now, ang mga Tulfo, to be fair to them, hindi naman sila pare-parehas ng political ideology. Halimbawa na lang, etong election na to. Si Ben Tulfo ay tumatakbo as independent. Si Erwin naman is under the administration. Kung talagang sila ay merong iisang galaw dito sa politika na to, sana nagsama sila doon sa slate ng administration. Mas malakas sila kapag ganun eh. Kung isipin mo eh. Dahil si Ben Tulfo pang 6. Number 1 naman si Erwin. So kuha agad ng administration yung slate ng mga Tulfo supporters. Kaso hiwa-hiwalay sila. Even si Rafi Tulfo nung tumakbo siya, hiwalay din siya sa mga Tulfo. Ibig sabihin tumakbo siya as independent as well. See? Wala siyang party affiliation. He is only answerable to the people of this country and to himself. Yun lang. Ngayon, kung gusto niyo ng anti-dynasty law, pilitin nyo yung mga kongresista nyo, yung mga senador nyo na magsulat ng ganyan. Sabi ni Ben Tulfo, magsusulat daw siya ng batas about dito, pero marami nang gumawa niyan, hindi pa rin to natutupad. So, ano yung second best thing is ang i-hope nyo na lang sa darating na eleksyon, yung iboboto yung magkakamag-anak kasi ang dami niyan. Kilala nyo naman kung sino yung magkakamag-anak at hindi lang Tulfo yun.
dami dyan sa Senado, sa Kongreso. Sana lang hindi corrupt yung iboto nyo. Kasi whether mag-anak yan or hindi mag-anak yan, kung corrupt naman yung mga yan, edi wala din. So, dun yun na lang tignan. I can say na si Raffy Tulfo and si Erwin Tulfo, sa tinagal-tagal nila sa politika, wala silang bahid ng kahit anong korupsyon. So super highlight natin si Raffy Tulfo. Actually, nagpo-perform siya ng sobrang ayos pagdating sa Senado, di ba? I think one of the top working senator siya. See? So I think yun lang sana yung maging basihan nyo. At hindi na itong mga kalokohan na to kasi walang pupuntahan yan. Sure ako doon. Sayang ang oras ng COMELEC dyan. Political dynasty and yung sa requirements po on citizenship. And then, follow-up question po to other candidates naman po, because the issue of political dynasty is lagi na lang din po na napag-uusapan. And in the absence of an anti-political dynasty law, will you support it kung biglang magkaroon ulit ng measure at kayo ay manalo? Or are you proposing an alternative measure para rin po masolusyonan na itong tanong din ng taong bayan? Thank you. Wala pa po ako natatanggap na notice sa PINA galing sa Commission on Election. Kaya mahirap po sagutin. Naalaman ko lamang po yun sa aking barbero kahapon. Siya po yung nakabasa sa social media. Mahilig ko yun eh. Si Joey Manala, kaya ko na akong binibisita dyan po sa Bayview Barbershop. Dyan po sa UN natin. Siya po nagsabi na may nag-file daw na isang tatang nag-file ng kaso disqualification kami yung magkakapatid. Tama naman daw po yung sinabi ni tatang na yun naman nabanggit yung pangalan na sinasite daw po yung Article 2, Section 26 ng Constitution na ang sinasabi daw po ay prohibits political dynasty. Nakalimutan lang daw po ni tatang ilagay, mukhang pinutol niya, sinasabi po kasi doon, may be defined by law. Unfortunately, wala mo po tayong law. Yun mo sinasabi niya. At siya rin po na mismo sabi, hayaan mo ko, meron po akong nabasa ulit. Sabi ng mga kapero ko, nagbabasa po yun eh. Noong November 8, 2022, may nag-file ang Kapatiran Party versus sa 19th Congress. Kine-question nga yan. Ang mga respondent ay siya, dating Senate President Vic Subiri at House Speaker Martin Romualdez. Pero ang opinion po ng Korte Suprema doon ay yung sinasabi po na wala pong enabling law, yung sinasabing batas na yan. Kailangan po mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Yun po yung sinasabi doon. Kaya nga po, hanggang wala pa po batas tayo, meron ho talagang ganito, may mangyayari ho ganito. Ngayon, my question before I'll give it to my colleagues here, susuportahan definitely. Bakit po hindi susuportahan? At least lahat po kami susuportahan mo namin yun. That's for sure. Yun lang po, yun po. Finally, hayaan ko na po yung aming abogado si Atty. Karen Jimenez sumagot niya sa COMELEC. I believe dito po sa decision judgment ng COMELEC. Maraming salamat. Everybody's entitled to his opinion. Pero pabor ako sa anti-political dynasty. Ngayon, doon sa sinasabing disqualification case sa amin, partikular ako, si Ben Bitag Tulfo, hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi lumabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implementa. Siguro hindi pumapasa. At this point, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution, sinuri namin yan, the state shall guarantee equal access to all opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement yan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Pero, entitled din naman yung kumukontra sa mga dynasty or being accused. Siguro dito sa parting to, dahil total, kung ako'y papalarin, loloobin ng pong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas. Till then, ito ang nangyayari ngayon. Kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang interpretasyon. May mga dalubhasa nagsasabi, kulang.
mahina yung batas. So, ako naman, patuloy lang ako sa aking ginagawa. At sa aming ginagawa, advocacy namin, ilalaban namin, hindi namin iiwan yung mga maliliit na napapabayaan, walang boses, walang mga mukha. Sila yung inaabuso, sila yung mga pinagsasamantalahan, niloloko at pinababayaan. Sila yung walang boses. Doon ako nakatuon ng pansin. Patungkol naman doon sa sinasabing citizenship. Pilipino ako. Tulungan ko pa kayo. Dalhin ko kayo kung saan. Punta tayo ng Amerika. Punta tayo ng States. Punta tayo ng Russia. Punta tayo ng China. Patunayan nyo na hindi ako Pilipino. Kung hindi nyo kayang patunayan, puro haka-haka, this is what I'm gonna tell you. Read my lips. Shut up. May kasabihan, pag ang puno hitik sa bunga, binabato, niyuyug-yug, pinapukulan ng mga taong siguro, wala lang sila magawa, o di kaya namumuna lang, siguro may punto sila. O siguro, sila yung mga best example ng mga kengkoy, kumagat, kulokoy. Dalawang tulpo sa Senado. Kaya masasabi ko na lamang po doon sa tao na yun na nagre-reklamo, kayo na ho ang bahala mga botante, kayo na po ang taong bayan magpasya. Kung gusto po rin yun ng isa, dalawa na tulfo o tatlo na tulfo sa Senado, kayo na rin po ang magpasya. Kung gusto ninyo ng another tatak tulfo na serbisyo sa Senado at saka tatak tulfo na hustisya sa Senado. Dahil ako po, si Erwin Tulfo, ang magiging kakampi niyo po sa Senado. Maraming salamat at magandang umaga.